Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan na yan, at pag-uusapan natin nga itong chinelas business. Ayan. So i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung kagandahan ng negosyo na ito mga katindahan. Itong video na gagawin natin mga katindahan ay continuation nung last video natin na patungkol nga doon sa patok at mabentang mga chinelas. Ayan. At yan nga is yung mga Nanyang, Beach Walk, Dragon, Jura Walk. Ayan. Dahil may mga nagtatanong dyan sa ating comment section kung magkano nga ba ang puhunan ng mga ganyang chinelas. Ayan. At i-share ko din sa inyo kung magkano yung naging puhunan natin dyan sa mga pinamili natin ng mga chinelas na yan. And by the way, shout out kay Madam Cindy Cheryl Gagwan from San Miguel, Bingoog City, and kay Madam Christy Agusila na isang OFW, and kay Madam MJ OFW na ang tanong niya is kung mahal daw ba ang puhunan ng mga ganyang items, which is yun nga yung ating mga chinelas. Kaya naman yan nga yung ating pag-uusapan for today's video. So, yan nakikita ninyo dyan sa ating video mga katindahan is yung ngang isang sako na color white, which is ang laman ng mga yan, yung mga chinelas natin na Beach Walk, Nanyang, Jura Walk at Dragon. Mukha lang siyang maliit mga katindahan yung sako na yan, pero kung tatanungin ninyo kung magkano ang laman ng sako na yan is, ang halaga po niyan is 21,117. Imagine mga katindahan, di ba isang maliit lang siya na sako pero halagang 21,000 na. Kung sa ibang items yan mga katindahan is marami nang mabibili yan. Kagaya halimbawa mga plasticware. Halos isang jeep na ang dami ng nasa 20,000 na mga plasticware, lalong-lalo na kung maliliit. Pero yan nga, yung isang sako na yan na hindi naman sobrang kalakihan at hindi rin naman sobrang kaliitan, abay umabot ng 21,000. Diba? So, mabenta ba yung ganitong mga klase ng chinelas? Diba? Yan. So, palagi natin yung natatakel sa ating mga video mga tindahan. Yes po, mabenta po ang ganitong mga chinelas. Kasi nga, yung ganitong mga chinelas is hinahanap-hanap na yan ng mga customer, lalong-lalo na ng mga kalalakihan. Mas marami ang gumagamit ng ganitong chinelas sa mga lalaki na mga medyo may edad na. Dahil ang sukat naman yan is 9, 9.5, 10, 10.5, 11. Yan. So, 5 sukat siya. Kasi na ng pang-alangan hanggang pang mga adult size na yan. Napakaraming klase ng mga chinelas, mga katindahan. Merong mga slides, yung may mga buo, merong dugtungan, ganyan. Tapos yung mga sipit, may mga pambata, pangmatanda, ganyan. Pero ibang kategory pa yun kumpara nga dito sa pinapakita ko sa inyo, which is itong mga sipit na ito ay dekada na nga mga katindahan at ito'y kilalang kilala na, lalo na ng mga oldies. Ayan, dahil ito'y subok na ng mga matibay, ganyan, at ito'y mabenta sa ating tindahan. Pero, syempre mga katindahan, ito real talk lang tayo. Kung halimbawang yan lang naman yung ititinda mo, puro ganyang kategory lang, like Beach Walk, Nanyang, Dragon, Jura Walk, is hindi rin tayo syempre makakaasa na sa isang araw is kikita tayo ng mga ganyang chinelas dahil kailangan nga ang ating negosyong chinelas is maraming pagpipilian si customer dahil hindi naman lahat ng customer is ganyan ang gusto, di ba? Merong iba na ang gusto is yun nga yung mga buo, yung mga habayanas, ganyan, di ba? Iba-ibang klase. Kaya kung yan lang yung pupuhunanan mo at ilalagay mo diyan sa tindahan mo, medyo medyo risky yan mga katindahan dahil nga iba-iba ang ating market, iba-iba ang ating mga customer, iba-iba ang hilig ng mga customer. So, syempre, kaya tayo nagne-negosyo, kailangan kung ano yung gusto ni customer, hindi lang kung ano yung gusto nating ilagay diyan sa ating mga tindahan. And so, magkano nga ba ang puhunan per item nitong ating mga chinelas na ito, no? So, 4 lang naman yan na klase, mga katindahan, Beach Walk, Dragon, Jura Walk, at Nanyang. Ayan. So, unahin natin yung pinakamurang puhunan, which is itong Dragon. Ayan. 738 per dozen. Ayan. So, meron tayong 12 pieces sa isang dosena. At papatak na ang puhunan ng isang piraso ay 61 pesos and 50 centavos. So, naibibenta natin yan dito mga katindahan sa halagang 100 pesos. Pwedeng sa tindahan nyo mas mahal or mas mura dyan sa lugar ninyo kung magkano nyo binibenta. Pero dito sa lugar namin, dito sa tindahan is 100 ang presyo ko niyan. So, sa 100 pesos, meron tayong tubo sa isang item na 38 pesos and 50 centavos, which is not bad, di ba? Kasi sa isang item pa lang, sa isang peraso, may 38, halos 40 pesos na yung tubo natin. Next item natin is itong Jura Walk. So, ang isang dosena nito,
mga katindahan is 768. Sa isang dosena, meron tayong 12 pieces at papataka na ang isang piraso ay 64 pesos. Ayan, so mas mataas ng konti doon sa dragon natin. Pero ang bentahan natin ito mga katindahan is 110. Yan, so meron tayong tutubuin dito na 36 pesos. O diba, not bad na rin mga katindahan dahil kahit papaano, malaki na rin yan kapag ka pinagsama-sama dahil mabenta naman yung ganito mga tsinelas. Pero hindi naman porket ito sinabi natin na mabenta, talagang yung bonggang-bongga na hindi ganun mga katindahan. Talagang meron lang mga araw na may maghahanap ng ganitong item, ganyan, may bibili ng ganyan, anong sukat, anong kulay, ganyan. Kaya naman sa isang tindahan, lalong-lalo na RTW business, dry goods store, general merchandise, or sari-sari store man yan, meron kayong mga items din na tsinelas, yan. So, much better kung meron tayong ganitong item dahil nga hindi natin hawak kung ano ang pangangailangan ng customer, 'di ba? Bigla-bigla na lang may maghahanap ng ganyan. So, ang sarap sa pakiramdam kapag yung meron tayong stocks, tapos meron tayong nabibigay sa kanila, meron silang napipili, meron silang napapagpilian, then kapag ganun is bibili talaga ang customer sa atin, 'di ba? Namang ating mga beach walk, mga katindahan, ang puhunan nito ay 120. Yan, so 120 ang kuha namin dyan. Basta't wholesale ha, maramihan. So ang ating bentahan dyan is 180 hanggang 170. Yan, so meron tayong tutubuin dyan na 50 hanggang 60 pesos. Yan, so pinipresyohan namin yan ng 180 dahil minsan yung mga customer, yung ibang mga customer is tumatawad pa. So binibigay namin hanggang 170 para naman, dahil masyado nang malaki yung puhunan, 120, diba? So kailangan yung tubo natin dyan at least nasa 50 pesos, 50 to 60, yan, okay na yan. Itong beach walk na ito mga katindahan, kahit medyo mahal yung presyo nito is meron talagang mga user na beach walk, hindi mo sila mapapagamit ng Dragon, Durawalk, or anything, kahit nanyang pa yan, ayaw nila, basta solid loyal sila sa beach walk, yan. Kaya kailangan meron tayo nitong mga to. Iba-iba ang kulay niyan mga katindahan, merong tricolors, merong two colors, tapos din namang isang kulay lang, ba plain na puti, plain na itim, plain, basta yun, yung plain na kulay, ayan. So, may mga customer tayo na talagang meron silang requirement pagdating sa ganyan. So, meron silang gustong kulay na bilhin. Pag wala yun, hindi nila bibilhin, di ba? Yan. Kaya kahit pa paano dapat talaga assorted yung meron tayo dyan sa ating mga tindahan. At ito namang last mga katindahan is yung Nanyang, which is ito nga yung bagong labas ngayon na goma na tsinelas na napakatibay naman. Kahit ako user ako ng Nanyang dahil syempre doon tayo sa pangmatagalan, di ba? Na hindi tayo papalit-palit kung pambahay lang naman yan. So ang puhunan niyan mga katindahan is 185 at naibebenta natin yan ng 250 pesos. So sa 250 pesos is meron tayong tubo na 65 pesos. Yan. So yung iba tumatawad hanggang 240 pero bihirang-bihira natin yan na binibigay ng ganung presyo dahil 250 lang talaga dito sa tindahan na talagang regular price natin dyan is 250. Kumbaga ang iba nasabing baka may discount pa, hanggang 250 lang po talaga yan kasi kahit sa bayan po kayo magpunta 250 talaga ang presyo niyan. Maaaring dito sa lugar namin baka merong nagtitinda na mas mura yung presyo nila, like ganyan mga 240, 230, ganyan. Ang sinasabi ko na lang sa customer, okay lang naman po yun kung doon kayo bibili kasi para po hindi lang kami yung kikita rin yung kapwa kong manininda, di ba? Siyempre hindi naman tayo gahaman sa benta. Pagka ganun talagang it's okay para makabenta rin sila, di ba? Kung gusto nilang ibaba yung price wala naman tayong magagawa doon. Kaya lang kasi siyempre, may disadvantage din naman yung ganyan sa mga manininda na nagbibigay ng masyadong mababang presyo dahil ano pang tutubuin mo? Napakamahal lang ng puhunan. Halos 200 na yung puhunan tapos kikita ka lang ng 50 pesos. Doon sa 200 na yun kapag sa ibang item is halos double the price na yung kikitain mo, diba? So, sa pagpipresyo mga katindahan, kailangan maging matalino rin tayo sa pagpipresyo. Hindi tayo pwedeng basta presyo lang ng presyo. Hindi tayo pwedeng basta baba lang ng baba ng presyo para lang sa atin bibili yung customer. Hindi ganun. Dapat marunong tayo maglaro ng presyo. Lalong-lalo na kung alam naman natin na nasa ganitong presyo is bibilhin ni customer, ganitong presyo man siya o hindi, diba? So, parang niloloko lang natin yung sarili kasi natin nun kapag ang nasa mindset natin is kailangan mababa yung presyo ko, kailangan ganito lang yung presyo ko para sa akin bibili. Hindi ganun ang sistema ng pagnenegosyo mga katindahan dahil we cannot please everybody, we cannot please everyone. Kahit pa gaano kamura yung paninda mo, kung yung mga customer is hindi naman palaging halos lahat ay sa'yo bumibili, diba? Dahil lang mura yung presyo mo, sino yung talo, diba? Di ikaw din na manininda. Kami dito sa lugar namin is hindi kami ganun magpresyo na sobrang baba dahil
natest na natin yan natest na natin yan dito sa area, which is okay naman yung ganyang presyohan. Dahil nga, hindi naman tayo nakapwesto sa bayan na ang dami nating kalaban na talagang pababaan. So, kung doon ako nakapwesto, tapos yung presyo ko is yung presyo ko dito, hindi talaga ako kikita, di ba? Pero dahil yung location ko, considering sa location ko, considering doon sa mga tao sa lugar ko, di ba? Nandito ako, so my store, my rules, my price, di ba? So, tayo yung masusunod sa pagpe-presyo dahil pwede naman silang tumawad di ba? Minsan kasi sa comment section natin nababasa natin ang mahal ng benta natin, ganyan, ang taas ng patong. Siyempre iba-iba naman 'yan. Siyempre alam na natin yan kung bakit mas mataas. Kung bakit mas mataas yung presyo natin, magkano ba ang patracking, magkano ba ang pamasahe, ano ba yung mga kino-consider natin ng mga expenses. Hindi lang naman tayo sa puhunan nagbabase. Siyempre, titingnan din natin yung mga expenses natin. Ganyan, napakaraming usapin sa ganitong paghahanap buhay mga katindahan. Pero yan nga, yung mga basic doon sa topic natin ngayon na sinishare ko sa inyo. So, saan ba natin nabibili yung mga ganitong produkto? So, yan mga katindahan, dahil siyempre medyo madami na yan. Imagine nyo naman, nasa 20,000 yung puhunan natin. No? So, yan is, yan nga natin yan sa Baclaran pinamili. Dahil pag dito ko yan bibilin sa amin is may patong na yan ng mga 10 pesos hanggang 20 pesos. So, imagine mo sa isang dosena na lang. Sa isang dosena na lang ng isang size. Yung 10 piso, 120 na. Ilang sizes yan? Mga 3 o 5. Di yung 120 times 5 mo, magkano na? Diba? Sa isang size pa lang yun. Di, 600 na agad yung mawawala sa atin kapag dito lang tayo kumuha. Kaya kapag ganyang maramihan, yung pamimili natin, much better na doon na tayo sa mismong supplier bibili ng mga item natin. Di hamak na mas malaki yung matitipid natin at mas mapapagtubuan natin na maayos yung ating mga produkto. Diba? So, ayan nga mga katindahan at na-share ko na nga sa inyo itong ating negosyong chinelasan. Ayan. So, marami pa tayong mga items sa chinelas pero yan nga lang muna yung pinakita ko sa inyo para naman may idea kayo sa ganitong klase ng mga chinelas. Diba? Yan. So, sana ay may na-share na naman ako sa inyo. Nakapakipakinabang dyan sa inyong mga tindahan. So, hanggang dito na lang muna mga katindahan itong ating video dahil marami pa tayong i-unstock and everything. Ganyan. Maraming salamat sa inyong palagi panonood and happy selling!